Dominant protector. Credit to the author. 1271-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Okay, natural na naniniwala si Nanay Melay sa sinabi ni Terence, siya ay isang doktor kung tutuusin. Paano maaaring magkamali ang isang doktor? Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam sina Terence at Trixie habang masigasig din silang pinaalis ni Nanay Melay. Hiniling pa niya kay Terence na bumisita kapag libre siya, at nakangiting sumang-ayon si Terence. Matapos lumabas sa pintuan ni Lorilyn, ang ngiti sa mukha ni Terence ay nawala sa hangin. Ang kanyang mukha ay naging malalim at madilim. Terence, honey, anong problema? Mabilis na tanong ni Trixie matapos mapagtanto ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang cancer ni Nanay Melay ay gawa ng tao. Ang water purifier ang may kasalanan. Hindi nakita ni Terence ang pangangailangan na itago ito kay Trixie, habang tumugon siya ng matapat. Ang water purifier na iyon ang problema. Alam ko, si Lolo Zoo. Si Trixie ay hindi tanga. Naalala niya ang sinabi ni Terence sa dalampasigan at nakita niya kung paano pinatunog ni Terence si Lolo Zoo ngayon, natural, kahit si Trixie ay masasabing pinaghihinalaan ni Terence si Lolo Zoo. Oo, pero hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang pakay niya sa paggawa nito. Ganyan ba libre ang Mystic Class P Plate Face Master? Laso ng isang single mother. Tulala ba siya, o nagkataon lang ito? Dahil sinabi nga ni Lorilyn na si Lolo Zoo ang pumili ng water purifier mula sa mga sirang paninda. Pinalitan lang niya ang filter at kung ang mismong water purifier ay may ibang issue. Hindi siya profesional. Natural, hindi rin niya masabi. Kung gayon, bakit ligtas si Lorilyn? Agad na napagtanto ni Trixie ang issue. Isa ito sa hindi ko maintindihan, dahil ba sa antidote o mas malakas ang defense mechanism niya? Umiling si Terence. Ang substance sa water purifier ay hindi magdudulot ng cancer sa loob ng isang araw, ito ay mabubuo pagkatapos ng pagkonsumo ng napakatagal na panahon, kaya't nagtataka ako kung bakit hindi ito nakuha ni Lorilyn. Siguro dahil sa edad niya. Tsaka hindi naman siguro siya kumakain ng marami sa bahay. Ito kaya ang dahilan? Tanong ni Trixie. Posible, ngunit si Lolo Zoo ay naghihinala pa rin. Nagpatuloy si Terence. Hindi ko masabi kung ano ang tunay niyang intensyon. Maaari lamang tayong maglakad ng hakbang-hakbang at bisitahin si Lorilyn ng mas madalas. Hindi ko rin gusto ang Lolo Zoo na iyon. Hindi natin siya maaaring hayaang magpatuloy sa kanyang ginagawa. Sabi ni Trixie. Sa isang iglap, dumating na ang fundraising event. Bago ang fundraising ay singing competition, ang pre-elimination competition ay ginanap dati, kaya ang pinaka-elite lang ang napili, single man o duet, magkakaroon sila ng final competition ngayon sa school field. Ang kaganapang ito ay kinasasangkutan ng mataas na lipunan, kaya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ang pagiging maayos ng kaganapan, ang paaralan ay nakipag-ugnayan ng maaga sa pulisya. Maagang umaga, dinala ni Amara ang kanyang koponan sa paaralan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Noong una, walang plano si Daryl na mag-donate ng anumang pondo sa event na ito, ngunit dahil nandito si Amara at ang kanyang team para ayusin ang mga bagay, kailangan niyang ipakita ang kanyang pagkabukas palad sa kanyang harapan, hindi ba? Amara, hindi ko alam na pupunta ka dito. Naglakad si Daryl na may ngiti sa kanyang mukha. Paumanhin, naka-duty ako. Wala akong oras makipag-usap sa iyo ngayon. Tinitigan ni Amara si Daryl ni ayaw niya itong kausapin. Siya ay sobrang inis kay Daryl at hindi makapaniwala na lalabas siya sa kaganapang ito at dumating upang simulan ang pakikipag-usap sa kanya. Hindi pa nga nagsisimula ang fundraising event, di ba? Miss Song, sigurado ka bang wala kang oras para makipag-usap? Tila hindi naintindihan ni Daryl kung ano talaga ang ibig sabihin ni Amara dahil nakatayo pa rin siya sa tabi niya, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Dahil hindi pa nagsisimula ang kaganapan, bakit hindi ka pumunta at maghanda kung gayon? Para sa mabuting layunin, hindi ba dapat gumawa ka ng ilang mga kontribusyon? Mr. York, hindi mo iniisip na hindi mag-donate, hindi ba? Hindi gusto ni Amara si Daryl, ngunit hindi niya talaga inisip na bayaran ang lalaking ito. Hehe, actually, nagawa ko na lahat ng preparations na kailangan. I always fully support a charity event like this. Hindi ko alam na supporter din pala si Miss Song ng isang charity event.
Napangiti si Daryl, ngunit nababagabag siya sa loob magkano ang dapat niyang ibigay upang maituring na nararapat, nagtaka siya. Dahil si Amara ay isang mapagmalasakit na tao, natural, kailangan niyang mag-donate ng higit pa ngayon. Kung ang donasyon ay hindi sapat, maaaring isipin niya na siya ay isang cheapskate, ngunit kung siya ay mag-donate ng labis, siya ay hindi payag, alinman sa anong katangahang dahilan dapat niyang itapon ang kanyang pera ng ganito. Kung hindi si Amara, si Daryl ay hindi magbibigay ng kahit isang sentimo. Nang makita si Daryl sa tabi ni Amara, nagsimulang kumunot ang kilay ni Terence, kilala ng batang ito si Amara. Hindi alam ni Terence ang tunay na pagkakakilanlan ni Daryl at hindi rin niya alam na engaged na sina House York at House Song. Hindi sinabi ni Amara kay Terence dahil wala itong nararamdaman para sa kanya, kaya hindi siya naghahangad ng kahihiyan para sa kanyang sarili, na nagpapahintulot kay Terence na itulak siya kay Daryl. Samantala, inakala ni Harold na alam ni Terence ang tungkol dito kaya hindi na niya iyon dinala kapag nag-uusap sila at dahil alam niya na hinding-hindi papakawalan ni Terence si House York pagkatapos sabihin sa kanya kung ano ang koneksyon ni House York sa pagkamatay ni Pangolin, kaya walang punto na banggitin ang engagement ni Amara, di ba? Baka isipin pa ni Terence na siya ay isang abala. Muling tumaas ang hinala ni Terence matapos makitang magkatabi sina Daryl at Amara. Sa kabilang banda, hindi alam ni Daryl ang relasyon ni Terence at Amara. Kung hindi niya kakausapin si Amara sa harap niya mismo. Hindi niya alam na binente na niya ang kanyang sarili. Di nagtagal, nagsimula na ang singing competition, sina Josephine at Cheryl ay parehong eleganteng nakabihis sa entablado. Halos magkasing tangkad sila kaya't hindi naman inferior ang isa't isa sa kanilang hitsura. Kaya, kapag sila ay yumanig sa entablado, nagbigay ito ng napakalaking epekto. Nagkagulo ang mga tao. Nakuha na si Josephine, at si Cheryl ay ang miss na hindi nakikipag-ugnayan sa realidad. Alam ng mga lalaking estudyante na maliit ang kanilang mga pagkakataon, ngunit walang masamang ipakita ang kanilang pagmamahal. Hindi man nila kayang pag-aari, mapapalaman lang nila ang kanilang mga mata, hindi ba? Samantala, nagsimula na ring mag-usap ang mga negosyanteng naimbitahan sa event na ito, na nagtatanong tungkol sa background ng dalawang anghel sa entablado. Ang pagpapanatiling mga babaeng estudyante bilang kanilang mga mistress ay hindi lihim sa mga tao sa matataas na lipunan, kaya nang sina Cheryl at Josephine, parehong walang katulad na dilag ay umalog sa entablado, agad silang nabighani sa kanilang kagandahan. Ito ay hindi maiiwasan dahil sila ay pambihirang ganda sa kanilang pinakamababang anyo, sila ay naging mas kaakit-akit pagkatapos ng makeup, na umaakit sa atensyon ng lahat ng walang pagbubukod, imposibleng hindi mahulog sa kanilang kasalukuyang estado. Gayunpaman, nang malaman ng lahat na si Cheryl ay anak ni Pablo, ang kanilang atensyon ay mabilis na nalipat kay Josephine lamang. Si Cheryl ay hindi isang taong kinuha mo lang bilang iyong jowa, bilang isang anak ng tagapangulo ng Pablo Industries at lahat lalo na ngayong si House Charlton ay tumataas ng husto sa lakas, sinong mag-iisip na subukan ang isang bagay na ganoon. 1272. Ngunit ito ay iba para kay Josephine, siya ay walang sinuman. Walang nakakaalam kung sino siya, kaya naisip lamang ng mga tao na siya ay isang pangkaraniwang kagandahan ng paaralan. Sa katunayan, si Josephine ay isang pangkaraniwang kagandahan ng paaralan. Nagsimulang manggati ang kanilang mga puso. Ang unang gumawa ng hakbang ay si Fatty B. Ipinanganak si Frank sa isang pamilya ng negosyo sa pagmimina, maraming minahan sa paligid ng lungsod ng Songshan, kaya nakakuha si Frank ng malaki sa lahat ng mapagkukunang nakapaligid sa kanya. Siya ay isang tunay na mayamang may-ari, namumuhay sa karangyan at naglaro ng hindi mabilang na mga modelo at menor de edad na celebrity. Matapos magsawa sa lahat ng iyon, lumipat si Frank, nagtatarget ng mga estudyanteng puro at inosente. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala ng Josephine, hindi iniwan ni Frank ang kanyang malalaswang mata mula kay Josephine. Habang tinitignan siya nito, mas gusto niyang kainin siya. Teofisto boss, sabi mo, magkano sa tingin mo ang halaga ng babaeng Josephine? Nakakulong si Frank sa kanyang masamang tingin kay Josephine habang tinanong niya si Teofisto, na nasa tabi niya. Si Frank ay may ilang koneksyon din sa underground world. Kung hindi, walang paraan ang isang mining company na tulad niya ay mabubuhay sa palengke ng hindi nabubuli. Kaya naman, para mapalapit kay Teofisto, sinadyang umupo si Frank sa tabi niya. Magkano? Nanunood ng performance si Teofisto nang pigilan siya ni Frank. Nabalitaan niyang ang kasintahan ni Godlin ang host ng kaganapan ngayon. Pumunta siya sa school para lang magpakita ng suporta.
Matapos marinig ang mabuting balita mula sa kanyang anak, hindi na magiging mas masaya si Teofisto dahil hindi na niya kailangang matakot, at ngayon ang pagkakataong minsan sa asul na buwan. Natural, hindi siya madaling sumuko dito. Josephine, mukhang super delikado, malaki at bilog na puwet ang babae, hang-hang. Ang sarap hawakan sila ngayon. Teofisto boss, ano sa tingin mo? I take her as my mistress, and we can have a good time enjoying 3P later. Tanong ni Frank na nakapikit ang mga mata. Ha! 3P. Enjoy your mom. Tumalon si Teofisto at nagbigay ng isang malakas na sampal sa pisngi ni Frank. Moherf asterisk capper, you trying to F asterisk sick with me. Hindi ko alam kung sino ka. B asterisk starred ka, bakit hindi ka mamatay? Galit na galit si Teofisto, naramdaman niyang saysabog na ang kanyang baga. Kamakailan lang ay inayos niya ang kanyang masamang relasyon sa Jocelyn, at ngayon ang lalaking ito ay nagmumungkahi ng 3P sa kanyang asawa. Naghahanap ba siya ng mamatay? Paano kung malaman ito ni Godlyn? Paghihinalaan ba niya siya at iisipin na siya ang tao sa likod ng ideyang ito? Ito ay magiging isang bangungot. Teofisto boss, bakit mo ako sinaktan? Si Frank ay nakaramdam ng mali. Ako. Alam ko, Teofisto boss, nakatingin ka rin kay Josephine, hindi ba? Magtiwala ka. Hindi ako lalaban sa iyo. Kaya mo siyang mag-isa. Hindi mahina ang boses ni Frank, at nang sampilan siya ni Teofisto nagkagulo siya at naakit ang atensyon ng lahat. Ngayon lahat ay nakatingin sa kanila, kaya ang sinabi ni Frank ay narinig ng lahat ng malakas at malinaw. Halos sumabog si Teofisto nang marinig ang sinabi ni Frank. Ang matandang nanay mo. Do you dare F asterisk sick with me? Kailan ang F asterisk sick ko kay Josephine? Siya ba ay isang taong maaari kong tingnan? Diyos iyon, ang asawa ni Lynn. Mas gugustuhin ko pang dukutin ang mga eyeballs ko kaysa tingnan ko lang siya. Nakatingin ako sa mama mo. Sinipa ni Teofisto si Frank palayo sa kanya. Ako ay isang tamang tao. Paano ko matutuon ang aking mga mata sa isang tao? Na si Josephine ay isang anghel mula sa langit, hindi ako kapantay niya, lalo pa ang isang mababang anyo ng buhay na tulad mo. Bagamat si Frank ay may mas malaking pangangatawan kaysa kay Teofisto, naglakas loob siyang hindi lumaban. Bukod pa rito, wala siyang ideya kung bakit biglang kumilos si Teofisto ng ganito. Gayunpaman, dahan-dahan at unti-unti, naiintindihan ni Frank ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Maaaring si Josephine ay isang taong may malakas na background. Sinundan ni Amara Song ang ingay at nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan. Mr. Gold, ano ang nangyayari? Paano mo mabubugbog ang isang tulad nito? Kung ayaw mong dumalo sa isang charity event na tulad nito, maaari mong piliin na umalis. Bahagyang nagbabala si Amara. Officer Song, naglalako lang kami. Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi mo tanungin si Frank, di ba? Naiwanan lamang ni Teofisto ang mga bagay pagkatapos makita si Amara na nagmamadaling pumunta sa eksena. Kahit galit na galit siya, hindi siya basta-basta makakaalis sa event nang hindi nag-donate, di ba? Ito ay magiging isang sayang, hindi ba? Yeah. Officer Song. Naglalaro lang kami. Sabi ni Frank. Kahit anong mali ang naramdaman niya, hindi niya magawang magreklamo tungkol dito. Malakas siya, ngunit mas mababa pa rin siya ng ilang tier kaysa kay Teofisto sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa underground world. How dare you? Old fart. Umalis ka sa lugar na ito. Sinundan ni Daryl si Amara upang ihinto ang laban. Nais niyang kumilos bilang isang bayani na nagil iligtas sa dalagang nasa pagkabalisa. Gusto lang ipakita ni Daryl kay Amara kung gaano siya kaya nang hindi nag-iisip, tumakbo siya at tumayo sa harapan niya. Maaaring walang bola sina Teofisto at Frank para tamaan si Amara, ngunit sa isang busybody, si Frank ay hindi talaga magpapapigil. Siya ay sinipa ni Teofisto ngayon, hindi alam kung saan ilalabas ang kanyang pagkabigo, at narito ang isang abala. Natural, hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Anak, saan ka galing? Umalis ka na. Wala itong kinalaman sa iyo. Tumingin si Frank gamit ang malamig niyang mga mata. Taba, anong gusto mo? Sa harap ni Amara, paano nawala ng mukha si Daryl, nagalit siya nang makita niyang lumaban si Frank. Tinatanggap ka namin kung nandito ka para mag-donate, pero kung gusto mong lumaban, huwag mo akong sisihin. Pa! Direktang nagpadala ng sampal si Frank sa mukha ni Daryl. Ano ka ba? Stop bullshitting so much. Officer Song. May tanga dito, do you mind?
How dare you slap me? Si Daryl ay naasar, bilang isang Mystic Class Master at ang Young Master ng House York, siya ay nasampal sa mukha. Kung hindi niya ito pinatay, magsisisi siya sa lakas niya. Gayunpaman, si Daryl ay natigilan sa susunod na sandali. Hindi ito tama. Nasa school sila. Wala sila sa labas ng school. Sa paaralan, hindi niya maipakita ang kanyang tunay na lakas sa presensya ni Terence. Nakalimutan ni Daryl ang panuntunang ito nang nakikipag-chat siya kay Amara. Akala niya pa naman siya ang gumaganap bilang Young Master ng House York, si Daryl, pero nasa school sila, siya si Daryl. Naalala niya lang na nasa school pala siya. Unti-unting binitawan ni Daryl ang pag-iisip na i-channel ang kanyang lakas pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Pero kung hindi niya ginamit ang pure chi niya, manalo pa kaya siya sa kalaban na tulad ni Frank. Natagpuan ni Daryl ang kanyang sarili sa isang mahirap na posisyon. 1273. Paano kung sinaktan kita? Isa kang greenhorn. How dare you question me? Hinampis ni Frank si Daryl sa mukha. Si Daryl ay parehong nabigla at nagalit, ngunit wala siyang magawa. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Frank at sinabing, Ikaw. 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 Ang pag-uulit ng mga salitang mo 3 beses sa isang hilera ay ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi siya kumibo. Maliwanag na ayaw kumilos ni Daryl ng padalos-dalos. Pulisong tignan mo itong kaawa-awang tao. Napakailong niya. Bakit hindi mo siya ilayo dito? Gusto kong makipag-spar kay Boss Zoe sa martial arts. Anong kinalaman nito sa kanya? Intern ba siya sa police station? Tumingin si Frank kay Amara. Gusto niyang ibaling sa iba ang sisi. Walang magawa si Amara tungkol dito. Hindi niya gusto si Daryl, ngunit tiyak na wala itong intensyon na ipagtanggol siya. Ayon sa sinabi ni Frank, maaari lamang itong tanggapin ni Amara. Young Master York, ang sitwasyon dito ay dapat na mas mahusay na malutas ng pulisya. Maghanda ka na lang para sa iyong donasyon. Malamig na pinandilatan ni York Zifeng si Frank. Ang lalim ng iniisip, Zindaw, huwag mo na akong hahayaang mahuli ka ulit. Kung hindi ka mag-iingat, bugbugin kita hanggang mamatay. Malamig si Daryl. Tapos tumalikod na siya para umalis. Ang pananatili dito ay haantong lamang sa higit na kahihiyan. Kung gusto ninyong mag-spar, lumabas kayo para mag-spar. Kung gusto ninyong manatili dito, para mag-donate. Napaka-aktibo ni Boss Zoe at Boss Shen, ibig sabihin gusto nyo pang mag-donate ng pera. Tanong ni Amara. Siyempre. Police Officer Song, inihahanda ko ang aking mga donasyon. Handa akong magambag ng 500,000. Buong pagmamalaking nagsalita si Teofisto. Oh. Natigilan si Amara. Sinabi niya ang mga salitang iyon para maibuhos ni Boss Zoe at Boss Shen ang kanilang pitaka. Mula sa pananaw ni Amara, ang mga mob boss na ito ay magdo-donate lang ng ilang 10,000. Hindi niya akalain na magiging bukas palad si Teofisto sa halaga ng kanyang donasyon. Nauutal si Amara. Kailangan talaga niyang suriin muli ang kanyang impresyon kay Teofisto. Hindi kaya nagbago ang loob ng taong ito. Isang pagpapala para sa Songshan City na magkaroon ng isang mabuting tagapagbigay. Natulala din si Frank sa dami. Hindi niya akalain na si Teofisto ay magiging bukas palad na kumuha ng 500,000. Nandito siya para sumali sa kasiyahan, at pinaplano niyang mag-donate ng maximum na 10,000. Sa pagtutok ni Teofisto, nahiya si Frank na mag-donate ng mas kaunti. Sa halip, sinabi niya, okay, mag-donate din ako ng 100,000. Naramdaman ni Amara na kakaiba ito. Gusto niyang gamitin iyon bilang dahilan para paalisin sila. Gayunpaman, tila ito ay nagbigay sa kanila ng isang dahilan upang manatili sa likod. Sa dalawang mapagbigay na benefactor na ito, wala nang dahilan si Amara para umalis pa sila. Mukhang napaka-generous ng dalawang boss. Kung gayon, hindi na kita guguluhin. Ipagpatuloy mo lang, tumango si Amara at umalis. Ngayon na sila ay nag-donate, pagkatapos ay maaari silang manatili. Kung gusto nilang mag-spar, pwede silang lumabas para mag-spar. Pagkaupo, lumingon si Frank at nagtanong, Boss Gold, ano yan kanina lang? May nasabi ba akong mali? Sok! Muntik mo na akong sirain. Buti na lang nagdeklara na ako ng paninindigan. Para hindi ako sisihin ni Azraelin. Kapag hinayla mo ako pababa, mababaliw ako. Saway ni Teofisto. Oh! Azraelin. Sino yon? Tanong ni Frank na blanco ang tingin. Sa Songshan City, kakaunti lang ang mga tao na kinatatakutan ko.
Kahit si Coldy ay hindi ako tinatakot. Binigyan ko lang siya ng respeto. Gayunpaman, mas natatakot ako sa isang tao. Iyon ay si Azure Terrence. Sabi ni Teofisto na may nanginginig na tono. Nakakatakot ang taong iyon. Sa Songshan City, siguraduhin hindi mo iinsulto ang taong iyon. Oh! Nagulat si Frank. Terrence. Wala pa akong narinig tungkol sa kanya dati. Hindi ka takataka na hindi mo siya narinig. Ikaw ay nasa mababang antas ng katayuan na hindi nakakagulat kung hindi ka makatagpo ng isang taong napakakapangyarihan. Gayunpaman, dapat mong tandaan na ang dalawang mag-aaral na iyon ay nasa entablado. Huwag kang mag-move on sa kanila kahit na ano. Kung hindi, mamamatay ka sa isang masakit na kamatayan. Baka hindi ka mamatay. Nagsalita si Teofisto ng may mabigat na puso. Oh, naiintindihan ko. Mabilis na tumango si Frank. Ano man ang mangyari, isa puso niya ang babala ni Teofisto. Kung sakaling makasalubong niya si Azure Terrence, iiwasan niya kaagad. Kung natatakot si Teofisto, hindi niya dapat pakialaman ang taong iyon. Habang ang kaganapan ng kawanggawa ay sumasailalim, ang lahat ng mga boto para sa pagpili ay upang bigyan ang mga socialite ng isang pakiramdam ng kapangyarihan. Sa katunayan, walang kapaki-pakinabang na layunin. Nais kong pasalamatan ka sa bawat mapagbigay na benefactor na naroroon, ang mga resulta ng nangungunang 10 kalahok ay lumabas na. Mangyaring payagan si Direktor Zil Ianwang na ipahayag ang mga resulta. Nadama ni Josephine na ang buhay ay himala. Nagawa niyang umangkop sa sitwasyon nang makita niyang lumakad si Direktor Zil Ian. Nakonsensya pa rin siya sa kanyang walang ingat na pagharap na nagresulta sa pagbuhos ng tubig kay Zil Ian. Ngayong isa na siyang stage host, pakiramdam niya ay medyo maganda ang kanyang compatibility kay Zil Ian. Hindi inakala ni Josephine na darating ang araw na ito. Siya ang naging pangunahing pinagtutuunan ng pansin sa paaralan. Walang sino man ang hindi nais na maging sa spotlight. Gayunpaman, palaging natatakot si Josephine na ang atensyon ay magdulot ng kanyang hindi kinakailangang problema. Kaya nga ang dahilan kung bakit pinili niya ang isang low-key na pamumuhay. Kahit na ang paraan ng pamumuhay, ang problema ay nakarating sa kanya. Ngayong kasama na niya si Terrence, gaano man siya namuhay sa kanyang buhay, walang makakagawa sa kanya ng walang malubhang epekto. Ang mga upuan ng panauhin ay napakalapit sa entablado kung saan nakaupo sina Teofisto at Frank sa unahan. Ang kanilang pag-uusap sa isa't isa ay malakas at malinaw kay Josephine. Napatawa siya nang mapanood si Teofisto na hinampes si Frank. Ito ay tulad ng sinabi nila. Kahit na ang masasamang tao ay natatakot kay Terrence, at nakinabang siya sa takot na ito. Nang ipahayag ang mga resulta, natanggap ng nangungunang 10 kalahok ang gantimpala na ibinigay ni Directed Zil Ian. Gayunpaman, dahil isa itong charity event, agad na idineklara ng nagwagi sa unang lugar na ibibigay nila ang mga napanalunan sa isang lokal na orphanage upang ipakita ang kanyang kabutihang loob. Sa pag-anunsyo ng nagwagi sa unang pwesto na ang lahat ng iba pang nanalo sa kalahok ay naging bukas palad. Sa huli, naibigay din nila ang kanilang mga napanalunan sa charity na kanilang pinili. Kabilang sa nanalo sa contestant ay isang estudyanteng may mayayamang pamilya, nagdagdag siya ng 2,000 yuan sa ibabaw ng kanyang mga napanalunan. Kapag natapos na ang bahaging iyon ng kaganapan, ito ang simula ng libreng pangangalap ng pondo. Sinimulan ito ng mga mag-aaral at guro na nag-donate ng kani-kanilang halaga. Pagkatapos ay sinundan ito ng mga sosyalista. Dahil gusto ni Daryl na mag-stand out, hindi siya tumunog nang mag-donate ang mga estudyante. Naghintay siya hanggang sasabihin ni Meng Chuyao na oras na para mag-donate ang mga socialite, at doon niya kinuha ang spotlight. Noong una, gusto ni Teofisto na siya ang unang tumayo. Nandito siya para ipahayag ang kanyang suporta kay Terrence, kaya gusto niyang makakuha ng pabor sa pamamagitan ng pagiging unang tumayo. Gayunpaman, biglang kinuha ni Daryl ang spotlight. Nakita ni Frank na mukhang hindi masyadong masaya si Zhou Tian tungkol dito. At pabigla-bigla siyang kumilos. Tumalon siya at sinigawan si Daryl, "Bastos ka, sino ka sa tingin mo? Hindi mo ba narinig ang first come, first serve? Hindi mo ba nakikita na ang number 1 guest, Boss Zhou ay hindi pa nagsisimula? Sino ka para magsalita sa harap niya?" 1274. Ako. Nauutal na sabi ni Daryl. Kung gusto niyang mag-donate, kailangan ba niyang maghintay sa pila para doon? Nais ni Daryl na maging unang taong mag-donate upang mag-iwan ito ng magandang impresyon kay Amara.
Sinong mag-aakalang may lalabas na clown at sisira ang kanyang sandali para sumikat? Minsan pa, itong si Frank, na smire sa kanya. Sa oras na ito, ang mga estudyanteng nakaupo sa labas ng entablado ay lahat ay nakikipagdebate sa isa't isa. Hindi ba't si Daryl ay isang estudyante? Paano siya nag-donate kasama ang mga sosyalista? Tanong ng isa pang estudyante. Oo, tama. Baka gusto niyang ipakita ang kanyang kayamanan at maging isang celebrity sa gitna ng mga sosyalidad. Sigaw ng isa pang estudyante. Sinabi ng ekspresyon ni Daryl ang lahat. Hiyang-hiya ang itsura niya. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para sumikat, ngunit sa halip, ang tanging nakuha niya ay matanong na tingin. Kalimutan mo na, Fatty. Hayaan mo muna siya. Lahat tayo ay nagdo-donate para sa magandang layunin. Hindi mahalaga kung sino ang mauuna o pangalawa, malakas na nagsalita si Theophisto para marinig ng iba. Hindi pa sana siya tatakbo sa stage para agawin ang spotlight ng nasa stage na si Daryl. Kung nagdulot siya ng gulo ngayon, maaaring magtaas ito ng pulang bandila sa mga mata ni Terence. Ang paglikha ng isang salungatan dito ay hindi magiging mabuti sa kanyang pabor, kaya kailangan niyang pabayaan ito. Sige, mauna ka na. Nagpasya si Frank na palayain si Daryl. Sa puntong ito, si Daryl ay nagalit. Ano ang punto ng pagtawag sa kanya? Nais niyang magabuloy sa kawang gawa, at iyon ay isang maluwalhating bagay, ngunit ngayon na tinawag siya ni Frank tungkol dito. Pakiramdam niya ay binabantayan siya ni Frank. Sinusundo siya ni Frank sa tuwing gusto niya ito. Nabaliw ito kay Daryl. Para sa kapakanan ng orphanage, gusto kong magbigay ng 200,000. Umakyat si Daryl sa entablado para sabihin kina Josephine at Cheryl. Salamat sa iyong suporta, kapwa kaklase na si Exie, matamis na ngumiti si Josephine kay Daryl. Kahit na hinamak niya si Daryl, ang kanyang katayuan bilang host ay nakatulong sa kanya na manatiling kalmado. Sa ngayon, nandoon si Daryl bilang isang charity donor, kaya hindi niya dapat hayaan ang kanyang damdamin na makuha ang pinakamahusay sa kanya. Noong una, gustong gamitin ni Daryl ang mikropono para makakita ng ilang bagay, dahil nag-donate nga siya ng 200,000 yuan. Mula sa kanyang pananaw, ang kanyang halaga ay dapat na ang pinakamapagbigay na donasyon ng gabi. Gusto niyang ipakita ang kanyang kayamanan sa harap ni Amara. Nang akmang hihilingin niya kay Josephine ang mikropono, isang sigaw mula sa audience ni Frank. Sabi ni Frank, sa halagang 200,000, gusto mo ng karapatang magsalita sa karamihan. Ipagpatuloy ang programa. Itigil ang pag-aaksaya ng oras natin. Magbibigay ng 500,000 ang boss ko. Napakalakas ng boses ni Frank na tumunog sa mikropono ni Josephine. Narinig ito ng mga estudyante sa audience at nagtawanan. Naramdaman ni Daryl ang pag-init ng kanyang mukha dahil sa kahihiyan. Minsan pa, pinagtatawanan siya. Ang mga nakakahiyang sandali na ito ay patuloy na tumatambak. Nang makita ito ni Terence, nakapaloob pa rin ito sa loob ng isang maliit na bilog ng mga kaibigan. Gayunpaman, ang insidente ngayon ay ipinakita sa buong madla ng paaralan. Kahit si Amara ay nasaksihan ang kanyang kahihiyan. Naramdaman ni Daryl na kung wala siyang sasabihin ngayon, magiging duwag siya. Tiningnan niya ang matibay, nakatayo na si Frank. Kung hindi niya gagamitin ang kanyang panloob na enerhiya, hindi niya magagawang makipaglaban, kaya't maaari lamang umatras si Daryl mula sa kanyang kasalukuyang suliranin. Sa halip, nagpakawala siya kay Josephine. You stupid whore. Bakit hindi mo pinatay ang iyong mikropono hanggang sa kailangan mo itong gamitin? Gusto mo bang mamatay? Muli, ang boses ni Daryl ay umalangaw-ngaw sa mikropono sa kamay ni Josephine. Narinig ito ng buong madla sa loudspeaker. Dati akala ng mga tao na si Daryl ay may nakakatawang personalidad. Gayunpaman, ngayon naramdaman ng mga tao na tinanggihan ni Daryl. Paanong walang ganitong kalidad ang isang tao? Pagsisisi sa host. Ano ang kinalaman ng heckler sa karamihan sa host? May sakit ba ang batang iyon? O baliw? Bakit parang aso ang sigaw niya nang hindi mapigilan? Ginawa siyang tanga, bakit niya isisi sa iba? Ang estudyanteng A sa karamihan ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala. Naku, hindi mo ba masasabi? Nabaliw na ba siya? Napakatalino niya. Pinipili niya ang mahina. Kung pinili niya ang mataba, hindi siya mananalo. Kaya naman sinigawan niya ang host. Ipinaliwanag ng mag-aaral B. Pero, hindi ba ang host na iyon? Hindi ba siya ang girlfriend ni Terence?
Siguradong niloko niya ang sarili ni Daryl na iyon. Sabi ni Student C sa nakakaawang tono. Katulad ng sinabi nila. Tumalon si Terence sa entablado. Sa maikling panahon, sinipa ni Terence si Daryl pababa ng stage mula sa isang chest sipa. Pagkatapos tumalon pabalik sa entablado, hindi nagatubili si Terence. Hindi siya tumigil para kausapin si Josephine. Bumalik na lang siya sa upuan niya pagkababa ng stage. Gayunpaman, para kay Terence, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng pampublikong paghaharap kay Daryl. Dati, hindi naiintindihan ni Terence ang background ni Daryl, kaya hanggat hindi niya sinira ang bottom line ni Terence, hindi kikilos si Terence. Kaya habang siya ay nasa paaralan, pinayagan niya si Daryl na gawin ang gusto niya. Nasira ang kapayapaang iyon nang si Daryl ay sumigaw ng madugong pagpatay kay Josephine, na ikinagalit ni Terence. Sino ang hinahayaan ng kanilang asawa na makakuha ng mga insulto tulad nito? Kaya hindi na nagatubili si Terence, sinipa na lang niya si Daryl palabas ng stage. Kahit na hindi alam ni Terence kung paano nalampasan ni Daryl ang kanyang yugto, ngunit siya ay isang bagong naging Mystic Stage, isang mid-class fighter. Kahit na si Terence ay nasa tuktok pa lang ng mid-class, Mystic Stage, sapat na iyon para mapabagsak si Daryl sa isang paligsahan ng lakas. Hindi siya magagawang patayin ni Terence, ngunit sapat na iyon para matamba siya. Hindi inaasahan ni Daryl na mapapalabas siya sa entablado. Gaano kayang ipinagmamalaki ni Terence na gumawa ng ganoong katapangan na hakbang sa publiko? Nagulat si Daryl. Bakit gagawin ni Terence ang ganoong bagay? Natigilan siya sa kinatatayuan, habang malalim ang iniisip. Hindi ba nasa stage ang host na iyon, ang girlfriend ni Terence? Hindi niya akalain na ang walang kwentang sumpa niya dahil sa frustration ay magiging dahilan ng pagkadulas ng labi niya. Iyon ba ang dahilan kung bakit umakyat si Terence sa entablado upang maghayganti? Si Daryl ay natisod sa entablado. May udyok na pumatay sa kaibuturan ng kanyang mata. Napagpasyahan niya na kailangan niyang pag-usapan muna ang sitwasyon sa kanyang ama bago niya mapatay si Terence. Sa sitwasyon niya ngayon, nasa loob pa siya ng school setting. Pinagmamasdan pa rin siya ng mga tao sa paligid niya, lalo na si Amara. Matitiis lang ni Daryl ang kahihiyan. Kung siya ay pumatay ng isang tao sa publiko, hindi mahalaga kung siya ay mula sa House York, siya ay magdaranas ng matinding kahihinatnan. Tumayo si Daryl ngunit halatang kinilig. Sa school grounds, wala siyang pride na ipagpatuloy ang pananatili doon. Dirdiretso lang siyang maglakad palabas sa courtyard ng school. Tungkol naman sa kanyang donasyon, mabibilang lang na lugi. Wala siyang binili na maganda, ngunit sa halip, nakakuha siya ng isang pangit na titulo. Habang pinapanood si Daryl na umalis sa lugar ng paaralan, nagsimulang tumawa at magtsismisan ang ibang mga estudyante. Wala sa kanilang mga salita ang may magandang sasabihin. Ang salungatan nina Terence at Daryl ay nangyari sa maikling sandali, kaya hindi ito nakapukaw ng labis na pagkahumaling. Pagkaalis ni Daryl, ibinalik nila ang kanilang atensyon sa donasyon. Naalarma si Josephine. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Talagang may personalidad si Terence. Hindi niya kayang masaksihan na may nambubuli sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang paraan ng paghawak sa sitwasyon ay masyadong marahas. Mapait na ngumiti sina Josephine at Cheryl sa sitwasyon sa kanilang mga kamay. 1275. Gusto kong gamitin ang sandaling ito para pasalamatan ang ating kapwa mag-aaral na si Daryl para sa 200,000 na donasyon. Sa ngalan ng orphanage, ipinapahayag ko ang kanilang pasasalamat. Agad na nakuha ni Cheryl ang atensyon ng madla. Sa isang bahagyang ngiti, hindi na niya hinintay na panoorin si Daryl na tuluyang umalis sa lugar. Sumunod, umakyat din si Teofisto sa entablado. Gusto niyang kumatawan sa Teofisto Entertainment Group. Handa siyang magabuloy ng 500,000 sa ampunan. Nag-spark iyon ng cheering mula sa karamihan. Kung ikukumpara sa 200,000 ni Daryl, ang donasyon ni Teofisto ang pinakamalaking halaga. Kailangan kong magpasalamat kay Director Gold. Alam ni Josephine na ito ang ama ni Rowan. Ngayong pinag-iisipan niya ito ng mabuti, natuklasan niya na maging si Rowan ay nagpakita ng paggalang sa kanya. Wala nang masamang ugali sa kanya. Kahit si Josephine ay nadama na kailangan niyang pasalamatan si Rowan. Kung hindi dahil sa pambubuli niya, paano pa siya magkakaroon ng pagkakataong makilala si Terence?
Indirectly, siya ay isang matchmaker para sa kanila. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan, ito ay para sa ikabubuti ng orphanage. Ito ay dapat na responsibilidad ng komunidad. Si Miss Josephine ang nag-host ng charity event na ito, kaya hindi ako naka-standby nang hindi nagpapakita ng suporta. Sinabi ni Teofisto ang mga salitang iyon para marinig ni Terence. Maliwanag, gusto niyang sabihin na nandyan siya para suportahan si Josephine. Kung hindi dahil sa impluwensya ni Terence, hindi sana siya nag-donate ng napakaraming pera. Kailangan kong maglaan ng oras para pasalamatan si Direk Zo para dito. Tumawa si Josephine. Hindi siya tanga. Naunawaan niya ang kahulugan ni Teofisto. Nang maibigay ni Teofisto ang pera at nagkaroon ng kanyang talumpati, bumaba siya sa entablado. Tapos na siya sa kanyang layunin para sa charity event na ito. Sumunod sa kanya ang maraming local socialite at sikat na celebrity na nag-donate ng pera. Bagamat hindi kasing laki ni Teofisto ang kanilang naibigay na halaga, ito ay mula 10 hanggang 50,000. Kaya walang espesyal sa mga figure na iyon. Lahat ito ay nasa kalkulasyon ni Cheryl at Josephine. Ito ay isa pa ring maliit na charity event, at ang mga socialite ay dumating dahil pinahahalagahan nila ang kanilang relasyon kay Pablo. Ang nakakapagtaka ay ang paggalang ni Teofisto kay Terence, kaya nagpakita siya doon. Para naman kay Fatty Boy, hindi naramdaman ni Terence na ipaalam sa kanya ang kaganapang ito. Ayaw ni Terence na maging kakaiba sa partikular na kaganapang ito. Maaari siyang mag-abuloy ng mga mapagkukunan sa pangalan ng Francine Medical Company sa orphanage. Hindi na kailangang dumaan sa school charity event para mag-donate sa kanila. Ang layunin ng pagbibigay ng donasyon sa kawang gawa ay hindi isang palabas para makita ng iba. Hindi ninanais ni Terence ang gayong mababaw na titulo. Susunod, papasok tayo sa bahagi ng auction ng kaganapan. Inanunsyo ni Josephine ang susunod na kaganapan pagkatapos niyang tingnan ang schedule. Ang mga na-auction na bagay ay pawang pribadong pag-aari na naibigay para sa kapakanan ng kaganapang kawang gawa. Ang lahat ng kikitain ay pag-aari ng orphanage, nagsalita si Cheryl sa mikropono. Kahit na sinabi ni Cheryl na karamihan sa mga donasyong item ay nagmula sa sariling ari-arian ni Cheryl, may ilang mga item na ini-sponsor ni Pablo. Ang mga bagay na ito ay isang bagay na higit na pinapahalagahan ng mga mayayamang socialite. Bilang isa sa pinakamayayamang sosyalidad sa Songshan City, si Pablo ay dapat may mahahalagang bagay sa kanyang koleksyon. Lahat ng mga nakaraang kaganapan ay pampaganya lamang. Ito ang pangunahing pagkain na hinihintay ng lahat. Mamahaling kaligrapya at likhang sining, kakaibang pambihira, lahat ito ay mga bagay na gustong-gustong pagmamay-ari ng mga sosyalista. Ang unang item para sa auction ay donasyon ng aming school president na si Byron Doyle. Ito ay calligraphy artwork na ginawa mismo ng presidente. Kilala ang reputasyon ni President Ding. Ipinakilala ni Josephine ang unang item para sa auction, ngunit dahil small-scale operation pa lang sila, wala silang projector o atlas. Ang lahat ay kailangang ipakilala sa salita, habang sina Yasi at Trixie ay nagbubunyag ng mga bagay na ipapakita. Si Byron Doyle ay isang artista, ngunit ang kanyang reputasyon ay hindi kilala sa mainland China. Gayunpaman, tanyag pa rin siya sa mundo ng akademya. Naginawa ang kanyang craft nagkakahalaga ng pagkolekta. Hindi man ito mataas ang presyo, ito pa rin ang hinahangad, ang pinakamahal na pirasong nabili niya noon ay umabot sa 50,000 na isang premyadong piraso. Tungkol naman sa na-auction na likhang sining, mukhang nag-effort ito ng husto, ngunit hindi ito kasing ganda ng award-winning na piraso. 2,000. 2,000. Ibo. Sinimulan ng auctioneer ang presyo sa 1,000, at bawat tawag ay tataas ito ng 1,000. 3,000. Muli, tinawag ng auctioneer ang presyo ng malakas. Ang presyo ay umabot sa nakakagulat na $8,000. Nakuha ito ng isang negosyante. Siyempre, sa halagang nabili sa $8,000, ito ay isang halaga na nagpasaya kay Byron Doyle. Ibinente niya ang kanyang likhang sining sa average na presyo na $5,000, kaya medyo mataas ang $8,000. Ang susunod na item na i-auction ay isang item na nakuha ni Cheryl bilang regalo sa kaarawan. Ito ay isang napakamahal na likhang sining na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ang iba pang mga bagay ay naibigay ni Yasi.
Maging ang ilang mga estudyante at guro ay nag-donate ng kanilang mga gamit sa kawang gawa. Gayunpaman, ang mga item na ito ay hindi sumama sa malaking halaga. Ito ay isang kakarampot na 1,800 yuan. Tanging si Cheryl lamang ang nag-donate ng isang bagay na sulit sa isang batikang mata. Siyempre, tanging ang mga sosyalidad sa karamihan ang makakapagsabi ng tunay na halaga ng item sa auction. Ang sumusunod na item na isusubasta ay ang pinakahuling item. Kinuha ni Josephine ang schedule. Ang huling bagay ay isang halik na ibinigay ni Cheryl. Matapos basahin ni Josephine ang item sa papel, nagulat siya. Nagulat din si Miss sa biglaang pangyayari. Ay auction ang kanyang halik. Sino ang nagpasya na idagdag ang bahaging iyon? Anong klaseng sakit na biro yan? Nang tumingin siya kay Yasi, nakomendat pabalik. Naunawaan ni Cheryl ang nangyari. Matapos maitakda ang schedule para sa auction, hindi na ito tiningnan ni Cheryl at Josephine. Diretso lang nila ito sa auction site. Sa oras na ito, ngayong inihayag na ito, mahirap na itong bawiin. Kahit si Cheryl ay walang magawa sa sitwasyong ito. Siya ay nagkaroon ng kanyang reputasyon para sa pagpapanatili. Kahit kaduda-duda kung ito ay auctionable, narinig naman ng lahat, kaya kung sinabi niyang biro lang, walang maniniwala sa kanya. Kahit na ayaw ni Cheryl na mapahiya ang sarili, tila hindi ito maiiwasan. Sa pagkindat ni Yasi sa kanya, gusto ni Cheryl na lumapit at bigyan siya ng magandang palo. Tiyak na kailangang maparusahan ang Yasi na ito dahil sa sobrang panggugulo. Bago hinintay na kumilos si Cheryl, tumakbo si Yasi para kunin ang mikropono mula sa kamay ni Josephine. Ang kagandahan ng paaralan namin na si Cheryl ay nag-alok ng kanyang halik. Simula sa auctioning bid sa 100 yuan. Let the bidding start. Si Cheryl ay nagalit. Sinaman niya ng tingin si Yasi. Paano niya nagawang magbiro tungkol sa mga bagay na ganito? Gayunpaman, hindi tanga si Cheryl. Naisip niya na baka may ibang dahilan sa likod nito. Hindi kaya nililikan ni Yasi ang pagkakataong ito para kay Terence. Para makuha ni Terence ang kanyang halik. Sa pag-iisip tungkol sa kung paano karaniwang kumikilos si Yasi, ito ay isang napakakapanipaniwalang paliwanag. Sa pag-iisip tungkol dito, si Cheryl ay napahiya at nagalit. Gusto niyang manalo si Terence sa auction dahil kung sino pa man iyon, baka gusto na niyang mamatay. Sa huli, iyon lang ang kagustuhan ni Cheryl. Nakalimutan niya na sa madla, naroon ang kanyang pinakamalaking tagahanga. Ang taong iyon ay si Jerwin. 1276. Oh! Nagsimulang magingay ang mga tao habang lahat sila ay nakatitig kay Cheryl, nanlalaki ang mata. Hindi nila akalain na ang huling auction item ay magiging napakatindi at bago. Ito ang prinsesa na kagandahan ng paaralan, ang idolo ng lahat ng mga lalaki. Ngunit, alam ng karamihan sa mga mag-aaral na hindi nila matatanggap ang halik na ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang panimulang presyo ay 10,000, at sino ang nakakaalam kung magkano ito pagkatapos lamang ng ilang mga bid. Si Pablo ay nasa board ng paaralan, at natural, nasa auction din siya. Napatigil siya nang marinig ang mga salita ni Yasi, isang halik mula kay Cheryl. Saan ito nanggaling? Mukhang hindi alam ng anak niya ang tungkol dito, kaya na naman ba si Yasi ang nagkagulo? Medyo nabahala si Pablo kung si Terence ang gagawa ng pinakamataas na bid para sa halik, kung gayon marahil ang kanyang anak na babae ay tatahimak tungkol dito, ngunit paano kung ibang tao ang nakakuha nito? Talagang nahihirapan si Pablo. Tila kung walang gagawin si Terence, kailangan niyang kumilos sa kanyang sarili. Ang isang anak na babae na nagbibigay ng halik sa kanyang ama, iyon ay walang problema sa lahat. Nagkatinginan sina Byron Doyle at Zillian. Ito ay isang paaralan, at ang pag-auction ng halik ay medyo marami, ngunit dahil ito ay isang kaganapan sa kawang gawa, hindi nila talaga kayang pigilan ito ngayon. Dagdag pa, kahit ang kanyang ama, si Pablo, ay walang sinasabi, hindi ito ang kanilang lugar. Nagningning ang mga mata ni Jerwin. Hindi siya pumunta dito para mag-donate, kundi para makita si Cheryl. Nabalitaan niyang siya ang host, kaya dinala niya rito si Sue Tyson. Hindi siya interesado sa mga bagay na iyon noon siya ang young master ng House Ann, isang lalaki ng Firewolves. Marami siyang nakolekta, marami sa mga ito ay iligal na ipinuslit. Ang mga normal na bagay ay hindi makakapukaw ng kanyang interes. Ngunit ginawa ng huling item na ito. Isang bro, halik ito ni Cheryl. Hindi ba iyon ang gusto mo?
Sa tingin ko ito ay isang magandang pagkakataon. Masayang sabi ni Tyson. Ngunit, hindi talaga ako tinatrato ni Cheryl sa mga araw na ito. Matutuwa ba siya kung nanalo ako sa halik? Nag-aalangan si Jerwin. Bakit siya? Dahil ibinibigay niya ang kanyang halik para sa auction, napagpasyahan niya na hayaan ang ibang tao na kunin ito. Sabi ni Tyson. Why would she make this move kung wala siyang mental preparation? Ang tanging nandito lang na may pera at lakas para manalo sa halik na ito ay ikaw, Anbro. Iisipin ng ibang taong ayaw sa kanya na sayang ang pagbili ng halik sa kanya, pero Anbro, iba para sa iyo. Tama ka. Malalim na tumango si Jerwin. So ibig sabihin, inihanda niya ang halik na ito para sa akin. Hindi para kay Terence. Siyempre. Ang Terence na iyon, kung talagang gusto niya itong halikan, hahayaan niya itong gawin ito sa bahay. Bakit siya lalabas dito para i-auction ito? Sinuri ni Tyson. Tama ka. Magsisimula akong magbid pagkatapos. Tumango si Jerwin, puno ng sigla. Ito pala ang unang halik ni Cheryl. Nagpatuloy si Yasi. Any bids? Napakamura ng 10,000. Magkano ang dapat kong i-bid? Bulong ni Jerwin kay Tyson. Ito ay isang mahirap na presyo. Ang pagbibigay ng masyadong maliit ay magmumukhang mababa ang tingin niya kay Cheryl, ngunit ang labis ay magpaparamdam sa kanya bilang isang tulala. 5,000. Hindi sobra at hindi masyadong kaunti. Walang lalaban sa iyo kung ibibigay mo rin iyon. Sabi ni Tyson. Sige. Nagtaas ng kamay si Jerwin. Ibibigay ko ang 50,000. Kumunat ang noo ni Cheryl. Hindi niya alam na dumating na rin si Jerwin. Ito ay talagang nakakabahala. Ano ang iniisip ni Yasi? Paano kung nakuhanan ng halik si Jerwin? Pero wala siyang magawa o pag-alitan siya sa stage ng ganoon. Siya ang host at anak ni Pablo. Gaano kaya kakulit ang eksenang iyon? Dagdag pa, si Josephine ang nag-anunsyo nito, kaya mukhang hindi siya nasisiyahan kay Josephine. Masyadong maraming nagsasalita si Yasi, ayaw niyang isipin ng mga tao na nag-aaway sila. Sinong maniniwala kung sasabihin niyang hindi niya alam ang halik na ito noon pa man? Narinig ko ang 50,000. Hindi akalain ni Yasi na ang halik ni Cheryl ay mabibili ng 50,000 ng biglaan. Napakataas ng presyo. 60,000. Hindi alam ni Terence kung ano ang ginagawa ni Yasi, ngunit ang miss ay malinaw na ayaw magbigay ng halik kay Jerwin. Kailangan niyang tumulong dito bilang bodyguard niya at live-in na kaibigan. 60,000. 60,000 ang naririnig ko, may bid pa ba? Yung matapang at gwapong lalaki kanina. Napatingin si Yasi kay Jerwin. Ang tingin na iyon, kasama ang papuri na iyon, bigla na lang nakaramdam ng kasiyahan si Jerwin. Ipinapalagay niya na si Yasi ay nagpapahiwatig na ang halik na ito ay inihanda para sa kanya. Nagiging excited na siya. Kung hindi, bakit siya tatawaging matapang at gwapong lalaki? Mahal ni Cheryl ang matatapang na lalaki, pagkatapos ng lahat. Gusto kaya ni Yasi na makasama siya ni Cheryl. Sa pag-iisip, isang lakas ng labanan ang dumaan sa kanya. Tumayo siya. 100,000. Nagbibigay ako ng 100,000. Oh! Nagulat ang karamihan. Isang halik para sa 100,000. Hindi ba masyadong baliw iyon? Ngunit kahit na hindi ito ang pinakamataas na posibleng presyo. Sumuko na rin ang mga boys na kanina pa nagpapantasya. Sobrang nagustuhan nila si Cheryl, pero sobra na ang 100,000 for a kiss. 200,000. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay, normal na nagsasalita. Hindi alam ni Terence kung magiging awkward ang miss kapag nakuha niya ang halik na ito, ngunit alam niya na hindi siya magiging masaya kapag nakuha ito ni Jerwin. Ang pondo ng kumpanya ni Miracle Dr. Guan ay medyo mahigpit ngayon, ngunit si Terence ay nakapaglabas ng 200,000 para sigurado. Dagdag pa, kahit na ang allowance na ibinigay sa kanya ni Pablo ay sapat na para sa 200,000 na. Gayunpaman, gamit ang pera, binigyan siya ni Pablo upang bumili ng isang halik mula sa kanyang anak na babae. Hindi ba iyon ay medyo awkward? Nagpasya si Pablo na sumuko sa paggawa ng mga bid pagkatapos gumawa ng isang hakbang si Terence tungkol sa kanyang anak na babae at sa kanya, talagang nagustuhan niya ang paniwala na magkasama sila. Kung si Terence ang mananalo sa halik, magiging masaya si Pablo tungkol dito. 1277. Naiinis si Jerwin nang si Terence ay gumawa ng pangalawang bid. The Bodyguard.
Magkano kaya ang pera mo? Si Pablo ang nagbigay sa iyo ng pera, tama ba? Binili niya ang halik ni Cheryl. Tulala ba siya? Oo. Tumanggo si Tyson. Talagang hindi alam ng taong ito ang sarili niyang limitasyon. Nakikipagkompetensya sa isang bro. Maaari mo siyang lunurin sa pera mo. Tama ka. Inaaway ng pera si Anjane Wen. Joke. Ang arena ni Jerwin ay kumikita ng malaswang halaga sa mga araw na ito, at ito ay tama noong siya ay yumaman. Muli siyang tumayo. 300,000. Nagbibigay ako ng 300,000. Narinig ko ang 300,000. Excited na sabi ni Yasi. 300,000, mayroon bang iba pang mga bid? Dahil doon, tiningnan niya si Trixie. Agad na nalaman ni Trixie kung ano ang pinaplano ni Yasi. Ang dalawa ay isang isip, pagkatapos ng lahat, ang troublemaker duo. Isang tingin lang ang kailangan. Palihim na kinuha ni Trixie ang kanyang telepono at binigyan ng text si Terence. Terence, honey, pataasin ang presyo. Pero dapat si Jerwin ang mananalo. Magbibid na sana si Terence nang magbip ang kanyang telepono. Tumingin siya sa text, kumurap. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit malamang na may plano si Trixie. Pagkatapos ng lahat, hindi gagamitin ni na Trixie at Yasi ang halik ni Cheryl para sa isang biro. Ngumiti si Terence, itinaas ang kanyang kamay. 350,000. Sasabihin na sana niya ang 500,000, ngunit ang text ni Trixie ay nagpabago sa kanya ng taktika. Ginagawa niyang parang natakot siya bigla kay Jerwin. Haha, lilipat na siya ng 50,000 ngayon. Wala ng pera, ha? Masayang sabi ni Tyson. Iyan ay tiyak ito ang aking panalo. Ngumisi si Jerwin at tumayo. 400,000. 400,000. Naisip ni Terence na ito ay talagang mataas na presyo, at nahulaan na ang presyo na maaaring tanggapin ni Jerwin ay malamang na nasa 500,000. Kaya medyo nag-alinlangan siya bago tumayo, 450,000. 500,000. Sabi ni Jerwin na walang pag-aalinlangan. Hindi alam ni Terence kung dapat pa ba siyang magpatuloy. Nag-aalala siyang susuko si Jerwin kapag tinaasan niya ang presyo, na nakagambala sa mga plano ni Yasi at Trixie. Kaya't itinaas niya ang kanyang ulo sa kanila, nakitang si Trixie ay commendat sa kanya, na nagpapahiwatig na malapit na ang presyo. Kaya napaupo si Terence na parang wala na siyang magawa, sumusuko na. Sa totoo lang, hindi niya sinusubukang manalo. Mula sa pananaw ni Yasi at Trixie, ang 500,000 ay marami na, higit pa riyan, at maaaring sumuko si Anjane Wen. Hindi nila maabot ang kanilang layunin noon. At kaya, nang sabihin na ni Yasi, 500,000, ano pang bid? May nagbid na naman. Si Pablo iyon. 800,000. Mataray na sabi ni Pablo sabay taas ng kamay. Para kay Pablo, hindi ito gaano. Ginagamit ito para sa kawanggawa at pambili ng halik ng kanyang anak. Ito ay isang magandang presyo. Kumurap si Terence, hindi niya inaasahan na tatayo si Pablo pagkatapos niyang sumuko. Sa pagtingin sa natulala na sina Trixie at Yasi, nag-aalala siyang baka guluhin ni Pablo ang kanilang mga plano. Kaya naman, mabilis niyang ipinasa ang text na ipinadala sa kanya ni Trixie sa Pablo, at dahil sa hadlang sa oras, ipinadala na lang niya ang buong bagay kasama ng Terence honey. Dapat itong makuha ni Pablo. Nagbip ang kanyang telepono pagkatapos magbid si Pablo. Natigilan siya nang makita ang text. Terence honey, pataasin ang presyo. Pero tiyak na si Jerwin ang nanalo sa halik. Terence, honey. Napakurap si Pablo. Bakit siya naging Terence honey bigla? Pagtingin sa numero, kay Terence iyon. Ang text na ito ay mula kay Trixie o Josephine, na ipinadala kay Terence upang sabihin sa kanya na isuko ang pagbid. Ibig sabihin, ayaw nilang ibenta ang halik ni Cheryl at may plano sila. Dahil doon sa isip, pinagsisihan ni Pablo ang paggawa ng bid. Tinakot ba niya si Jerwin? Dagdag pa, nagdagdag siya kaagad ng 300,000. Itutuloy ba niya? Sa katunayan, nagulat si Jerwin mula sa bid ni Pablo, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ba gusto ni Pablo na manalo siya sa halik ni Cheryl, o sinusubok niya siya? Bakit hindi siya nagbid noon, at biglang tumalon nang huminto si Terence? At kaya, nagsimulang mag-alinlangan si Jerwin. Tyson, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ni Pablo? Bakit bigla siyang nagbid? Ako. Isang bro, sa palagay ko ay sinusubok ka ni Pablo, nakikita kung gaano ka nagmamalasakit kay Cheryl.
Siya ay isang miss ng isang mayamang bahay, hindi naman ganoon kataas ang halaga ng 500,000 para sa kanyang unang halik, kaya sinusubukan niyang taasan ito. Samantala, sinusubok din niya kung gaano mo kamahal si Cheryl. Sinuri ni Tyson. Kung talagang gusto mo siya, hindi ka magsasawang magdagdag ng ilang daang libo pa doon. Kung hindi mo siya gusto, malamang na sumuko ka. Oo, may katuturan iyon. Tinapik ni Jerwin ang balikat ni Tyson. Ngunit sabihin mo sa akin, bakit hindi kumilos si Pablo noong nagbid si Terence? Mas pinapaboren ba niya ang mga pagkakataon ni Terence? Sa palagay ko ay hindi pinipilit lang ni Terence ang mga bid kanina, at walang dahilan para gumawa siya ng hakbang hanggang matapos siyang sumuko, sabi ni Tyson. I see, pero first kiss ba talaga ni Cheryl? Gumagawa ba si Yasi? Di ba sabi niya kay Terence ang first kiss ni Cheryl? Natatarantang tanong ni Jerwin. Hindi mapaniwalaan ang mga salita ni Yasi, halatang halata. Nagsisinungaling ang babaeng iyon na parang kumakain ng kanin. Ilang beses na kaming naskam niya. Pakiramdam ko ay si Terence ang unang halik niya, pero hindi kay Cheryl ang sigurado. Napabuntong hininga na sabi ni Tyson. Hindi mo ba nakikita? Mukhang may gusto itong Yasi kay Terence, pero ayaw niyang makipaghiwalay kay Cheryl kaya gusto niyang maging 3P couple kasama sina Terence at Cheryl. Nako, parang totoo. Ang babaeng ito ay may masamang puso. Kailangan natin siyang layuan. Tumango si Jerwin at nagpas siyang umakyat ng malungkot na sinabi ni Yasi, 800,000 going thrice. 1278. Hindi inakala ni Yasi na may hihigit pa sa 800,000 ito ay isang magandang plano, ngunit ginulo ito ni Uncle Pablo. Ngunit hindi niya maaaring hilingin kay Trixie na magpadala rin sa kanya ng isang text, tama ba? At saka, nagbid na si Uncle Pablo, kaya huli na. At hindi pa rin nagbibid si Jerwin. 1,000,000. Nang akala ni Yasi ay tapos na, muling tumalon si Jerwin. Ito ay lubos na nagpasaya sa kanya. Wow! May malaking player pa. 1,000,000. Unang halik ni Cheryl, 1,000,000. Ano mang mas mataas na bid? Wala na, di ba? 1,000,000 ang punta minsan, 1,000,000 ang pasok ng 2 beses, 1,000,000 ang pasok ng 3 beses. At nabenta. Congratulations kay Jerwin, nanalo ka sa unang halik ni Cheryl. Si Yasi ay mukhang hindi siya magiging mas masaya na itakda ang bid na ito sa bato na para bang dapat niyang makuha ang halik na ito kay Jerwin. Nang makitang gusto ni Yasi na manalo siya sa unang halik ni Cheryl, talagang natuwa siya. Maging ang matalik na kaibigan ni Cheryl ay tinutulungan siya ng ganito. Parang si Miss ang iuwi niya for sure. Siguradong pinag-isipan ni Yasi ang mga bagay-bagay at nagpas siyang itulak si Cheryl sa kanya. Wow! Tuwang-tuwa si Jerwin. Pakiramdam niya ay tinutulungan siya ni Yasi, gumawa ng deal bago maidagdag ni Pablo ang bid. Salamat sa suporta ng lahat. Tumayo si Jerwin, napakasigla. Kinuha ng ibang tao ang kanilang mga gamit pagkatapos umakyat para magbayad ng pera, at iyon ang gustong gawin ni Jerwin. Gusto niya ang halik ngayon. Pakiusap, salubungin natin si Jerwin na umakyat sa entablado at tanggapin ang kanyang premyo. Sabi ni Yasi, biglang naging host. Si Magyar naman ay hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ano kaya ang pinaplano nitong Yasi, hahayaan niya ba talaga si Jerwin na kunin ang kanyang unang halik? Nagpanik si Cheryl, ngunit wala siyang magawa. Kaya lang niyang ibuhos ang lahat ng frustration na ito. Si Jerwin, gayunpaman, ay masayang umakyat sa entablado. Jerwin, mangyaring gawin ang paglipat ng card. Seryosong inabot ni Yasi ang isang credit card machine kay Jerwin. Sige gagawin ko na. Malapad ng ngiti ang sabi ni Jerwin habang inilipat ang 1,000,000 bago bumulong sa kanya. Salamat sa pagsuporta sa amin ni Cheryl, Lil Sis Yasi, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan kapag nakuha ko na siya. Salamat sa iyong donasyon, Jerwin. Hindi pinansin ni Yasi iyon ngunit sa halip ay bumaling sa audience. Pakitanggap ang iyong premyo. Ngayon. Kaya ko na ba talaga? Tuwang-tuwa si Jerwin ang medyo malamig na mukha ni Cheryl ay nagpapaluwa na sa kanya. Siyempre kaya mo. Sabi ni Yasi. Ang unang halik ni Cheryl ay sayo na. Wow! Tapos kukunin ko na. With that, naglakad siya papunta kay Cheryl. Sinaman ang tingin ni Cheryl si Yasi she was out of her mind.
Anong iniisip niya, kailangan ba talaga niyang halikan itong si Jerwin? Mr. Jerwin. Anong ginagawa mo bigla? Nandito na, ibibigay sa iyo ng kaklase kong si Trixie ang auction item. Hinawakan pabalik ni Yasi si Jerwin. Trixie. Hindi ba si Cheryl? Napakurap si Jerwin. Ano naman ang gagamitin niya sa halik ni Trixie? Oo, siya ay medyo maganda, ngunit wala siyang kinalaman sa kanya. Bakit siya gagastos ng 1 milyon para sa kanya? Nandito na. Lumapit si Trixie na may dalang kahon, kumuha ng water sculpture mula sa loob. Anjayunan, eto na. Unang halik ni Cheryl. Ha! Napakurap si Jerwin. Anong klaseng first kiss ito? Ito ang unang halik. Tingnan mo. Itinaas ni Trixie ang water sculpture. Ito ay isang water sculpture na ginawa ng kiss mark ni Cheryl. Ito ang unang halik ni Cheryl. Ang water sculpture sa mga kamay ni Trixie ay kapareho noong ginamit ng mga celebrity ang kanilang mga handprint o footprint. Ito ay isang kiss print sa water sculpture, isang memorial item. Ito ang first kiss. Halos mapaiyak si Jerwin habang tinitingnan ang bagay na nasa kamay ni Trixie. 1 milyon para sa piraso ng salamin na ito. Seryoso ba siya? Ito ay malinaw na isang scam. Oo. Dito lang unang halik ni Cheryl. Sabi ni Yasi habang itinuturo ang eskultura sa mga kamay ni Trixie. Nagtawanan ng lahat si Jerwin ay na-scam. Naglaro sila ng word game. Nagbebenta daw sila ng first kiss ni Cheryl. Hindi nila sinabing hahalikan siya ni Cheryl. Yan. Ang mukha ni Jerwin ay parang namutla talaga ngayon, hindi niya inaasahan na maglalabas ng ganito si Yasi. Naintindihan na niya ngayon, ginulo na naman siya ni Yasi. Gusto niyang sigawan siya. Ang kanyang pera, ang kanyang mahirap na pera. Naintindihan din ni Cheryl noon pa man ay plano ni Yasi na dayin si Jerwin. Hindi niya naalala kung saan nanggaling ang eskultura na ito, nasa ikapitong baitang ba ito noong nasa isang art shop siya kasama si Yasi. Hindi na niya ito nakita muli. Hindi niya alam kung saan hinukay iyon ni Yasi, ngunit nabili ito ng 1 milyon. Sa isiping iyon, kailangan niyang pigilan ang kanyang pagtawa, tila nag-alala siya sa wala, talagang napakasama ng Yasi na ito, nakipagkulitin na naman kay Jerwin. 1 milyon iyon, wala na. Pero, sculpture pa rin ito na may unang halik niya, ayaw niyang magkaroon ng ganoon si Jerwin. Iyon ang aktwal niyang mga labi na dumaikit dito, pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Jerwin doon. But, this was something she could accept after all. He could just use her pictures to do those things anyway, hindi niya mapigilan lahat. Walang masabi si Jerwin sa puntong ito na scam siya, ngunit binili niya ito sa kanyang sariling kusa. Hindi rin siya maaaring magalit, at kung gagawin niya, magmumukha siyang napakasama at maliit sa harap ni Cheryl. Kaya't tinanggap niya ang kanyang kapalaran, isang masakit na ngiti sa kanyang mukha habang kinukuha niya ang eskultura, ngunit nang pumasok ito sa kanyang mga kamay, naramdaman niyang dumulas ito, at durog-durog ito sa sahig. Ito ay gawa sa salamin, kung tutuusin. 1279. Shit. Noon lamang napagtanto ni Jerwin na ang buong bagay ay natatakpan ng isang bagay na mad-ulash. Nasa kamay pa niya ang malagkit na gamit. Gusto na niyang sumabog. What the hell was this shit? Pasensya na, natapon kanina ang isang bote ng pampakinis, medyo mad-ulash, pero nadula sa kamay mo, walang kinalaman sa akin. Sabi ni Trixie na may nakakalokong ngiti. Ay, nanlalaki ang mga mata ni Jerwin habang nakahawak sa kanyang dibdib. Smoothing agent. Bakit may smoothing agent ang sculpture? Itong Trixie ang naglagay nito. Fuck. Ang babaeng ito ay kapareho ni Yasi. Sila ay mga scammer na walang puso. Inaalo pa niya ang sarili na habang binili niyang baso ng 1 milyon ay may halik pa rin ito ni Cheryl. Magagamit niya iyon para sa isang bagay sa bahay. Ngunit mahusay, ngayon ito ay nabasag. Ito ay wala, isang bungkos lamang ng mga basag na salamin. Wow! Jerwin, napakayaman mo. 1 milyon para sa isang malakas na putok. Hangang sabi ni Yasi. Ay! Gustong sabihin ni Jerwin na fuck, pero nasa stage siya kasama si Cheryl, hindi niya ito magugustuhan kung masyado itong maliit, kaya napangiti na lang siya ng masakit. Okay lang ako, haha. With that, mabilis siyang umalis ng stage na nakayuko, bumalik sa upuan niya.
Ang madla, gayunpaman, ay hindi alam ang tungkol sa smoothing agent na isip nila na siya ay asar gumastos siya ng 1 milyon sa ilang baso, kaya niya ito nabasag. Pinamukha pa niya na hindi niya sinasadyang nahulog iyon sa sahig dahil nahihiya siyang basagin ito. Habang nakahinga ng maluwag si Cheryl, nakita niya ang kanyang sarili na nagsisimula ng makaramdam ng sama ng loob para sa kanya. Nakakalungkot na nakilala niya sina Trixie at Yasi. Hindi lang na-scam ang 1 milyon niya, pati mismong sculpture ay nawasak din. Naturally, hindi niya akalain na ang smoothing agent ay iba maliban sa sadyang inilapat ni Trixie ito ay ganap na maiiwasan. Gusto nilang mad-ulash ito. Ngunit ito ay mabuti sino ang nakakaalam kung ano ang plano ni Jerwin na gawin iyon. Ang mga hindi malusog na bagay na iyon ay medyo mahihirapan siya. Nagkatinginan sina Trixie at Yasi nalulugod na nagtagumpay ang kanilang masamang plano. Tiningnan ni Terence ang malungkot na mukha ni Jerwin at nakaramdam ng hindi makapagsalita ang dalawang babaeng ito ay talagang walang awa. Hindi man lang maipahayag ni Jerwin ang kanyang pagkadismaya ngunit nilunok iyon. Pagkatapos ng maliit na insidenteng iyon, natapos ang auction. Ang kabuuang halaga na natanggap mula sa mga donasyon ay malapit sa 2 milyon, ngunit para sa ampunan, ito ay hindi gaanong. Iyon lang ang magagawa nila, ngunit makakatulong ito sa pag-alis ng ilan sa kanilang stress. Maaaring sabihin ni Terence kay Amara na pigilin kung gaano siya at hindi sa pagwawalis sa mga kalye, ngunit hindi niya si Amara ay may sariling mga prinsipyo, at hindi niya maaaring hilingin sa kanya na baguhin iyon. Dagdag pa, ang ginawa ni Aikira ay hindi legal noong una. Kailangan niyang mamuhay sa dilim at magtrabaho ng husto. She was happy enough already, kahit 2 milyon lang. Kung pananatilihin nila ang napakasimple at nakakatipid na buhay na ito, magtatagal ito sa kanila. Matapos si Pay ni Terence sa stage, mabilis na pumunta si Daryl sa kanyang apartment at tinawagan ang kanyang ama. Hindi na niya kinaya. Kailangan niyang parusahan si Terence. Feng! Bakit ka tumatawag ngayon, wala ka ba sa school? Natatarantang sabi ni Sisi Leon. Tay, sinipa ako ni Terence ngayon hindi ko na kaya, kailangan ko na siyang patayin. Sabi ni Daryl mula pa lang, galit na galit. Oh, huminto si Sisi Leon. Sinapak ka ni Terence. Anong nangyari? Well, sinabi ni Daryl sa kanyang ama ang nangyari. Medyo tinahol ko lang ang girlfriend niya, isang pangungusap, at sinumpa niya ako at sinipa ako. Ganon talaga ang bully. Sa kanyang personalidad, hindi na ito bago. Ngunit napakatagal na, at wala ka pa ring anumang bagay sa kanyang background, at hindi rin natin malinaw kung gaano kalakas ang antas ng kanyang lakas. Nag-aalala ako na baka may mangyari. Si Sisi Leon ay isang mas matatag na tao, tumitingin sa mas malaking larawan. Daryl, malapit nang magsimula ang pagpupulong ng mga maharlikang bahay, pinakamainam na iwasan ang gulo sa kritikal na oras na ito. Si House Hale, na napakalakas at lahat, kasama ang mga Turner na may backup ng house pie, wala ni isa sa kanila ang pupunta kay Terence. Bakit ganoon? Siguradong may isang bagay na hindi natin alam. Pero, hindi ko pwedeng pabayaan na lang ito. Nawala na lahat ng mukha ko. Kung hindi ako makakahanap ng paraan para maibalik iyon, hindi na ako makakatagal sa paaralang ito. Sabi ni Daryl. Hindi ito maaaring makatulong. Ang mga dakilang tao ay marunong magtiis. Napabuntong hininga na sabi ni Sisi Leon. Ang House York ay dapat sana ang pinakamatibay sa karaniwang mga bahay ng maharlika sa mundo, ngunit ngayong si House Turner ay may suporta ng House Pitts, hindi na sila masyadong malayo sa atin. Ang nakatagong bahay na si Hale ay mas malakas din kaysa sa atin, ngunit wala silang ginagawa. Bakit tayo ang susubok sa tubig? Paano kung si Terence ay wala talagang kapangyarihan? Bahay. End of our house. Hindi naman ganon kaseryoso, diba? Nasa atin din ang hidden house na suporta ni York. Tumalon si Daryl, huminahon at nag-iisip ng malinaw. Oo, grabe. Ang nakatagong bahay na si York ay may relasyon lang sa atin na nakabatay sa negosyo. Maaari silang mag-sponsor ng ibang bahay kapag natapos na ito para sa atin, tulad ng House Pitts at House Turner. Ang iyong tiyuhin ay hindi pa natatag sa nakatagong bahay York, lalo pa sa posisyon na makipag-usap. Sabi ni Sisi Leon. At saka, ang mga nakatagong bahay ay hindi ang pinakamataas na kapangyarihan sa mundong ito, may mga sinaunang sekta sa itaas nila, at mas makapangyarihan pa sa mga sinaunang sekta na iyon.
Kaya lang, ang mga matatandang ito ay hindi lalabas para manggulo ng walang magandang dahilan. Ngunit kung tatawid ka sa kanilang ilalim, wala silang pakialam kung sino ka. 1280. Gitling tandang padamdam. Huminga ng malamig si Daryl. So, nangangahulugan ito na ang background ni Terence ay maaaring napakalakas. Oo, ito ang dahilan kung bakit gusto kong maging mas maingat ka. Nakausap ko na rin ang aking kuya, alam ko ang mga bagay na ito halos hindi ko nakuha ang kanyang impormasyon sa iyo sa oras. Sabi ni Sisi Leon. Sa kabutihang palad, hindi ka kumilos ayon sa instinct. Tao, tatanggapin na lang ba natin ang kapalaran natin ng ganito? Ayaw ni Daryl na maging ganito ang mga bagay, ngunit talagang naramdaman niya kung gaano kaseryoso ang buong bagay na ito pagkatapos ng mga salita ng kanyang ama. Maaaring siya ay mayabang, ngunit hindi siya tanga, hindi magsisinungaling sa kanya ang kanyang ama. Sige, huwag mo munang imbestigahan si Terence sa ngayon. Tumutok sa paglapit kay Amara. Ipapahayag ko ang iyong pagpapare sa pulong ng mga noble house, at ito ay magbibigay sa atin ng higit na kapangyarihan. Napabuntong hininga si Sisi Leon. Sa ngayon, si House Turner ay may suporta ng House Pye, nasa posisyon sila na banta tayo. Ang pagpapabiye sa kanila na magpatuloy sa ganito ay hamon sa ating awtoridad sa pagpapasya sa listahan ng mga maharlikang bahay. Hayaan ang mga gamit ni Terence, sa ngayon. Hindi na kailangang magmadali. Sige, pero mukhang hindi masyadong interesado sa akin si Amara. Medyo malamig siya. Sabi ni Daryl, problemado. Hindi na ako papasok sa school. Wala na akong mapupuntahan. Mabuti, hindi na kailangan pang pumasok sa paaralan. Pagkatapos nating matiyak ang ating diskarte, pagkatapos na patatagin ang ating pwesto sa pulong ng Noble House, gagamitin natin ng buo ang ating lakas laban kay Terence. Hayaan siyang maging masaya sa loob ng ilang araw. Sabi ni Sisi Leon. Gustong-gusto ni Daryl na pumunta para magdulot ng gulo kay Terence, ngunit sa pagpigil sa kanya ni Sisi Leon, kailangan niyang sumuko. Itinago niya ang bola ng galit na ito sa kanyang puso, hindi niya ito kayang bitawan. Nagalit ito ng husto sa kanya. Lumipas ang oras, at naganap muli ang pagkakasakit ni Trixie, ngunit nangyari ito sa harap ni Terence. Para magising siya, gayunpaman, ginamit niya ang malaking kalahati ng kanyang dugo. Hindi niya ito matatanggap kung hindi siya isang practitioner. Totoo ang mga salita ni matandang Linford, ang sakit ni Trixie ay lumalala, ang enerhiyang yang sa loob niya ay lalong nagiging malupit. Ang kaunting dugo ay sapat na upang pigilan ito, ngunit ngayon ay halos kalahati na lamang ng dugo ng kanyang katawan ang gagana. Ito ay talagang nagpabigat kay Terence. Kung ito ay magpapatuloy, malamang na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang dugo sa susunod na pagkakataon. Magagamit niya ang Art of Dragon Mastery para pagalingin ang kanyang sarili, ngunit hindi niya alam kung gagana ang kanyang dugo sa lahat ng oras. Ngayon, ang enerhiya ng yang ay nagkaroon na ng pagtutol dito, malinaw na. Para hindi mag-alala si Trixie. Gayunpaman, si Terence ay nagbigay ng ngiti sa kanya nang magising siya na parang walang nangyari. Ako. Nabuhay ulit ako. Tinitigan ni Trixie ang tense na sina Terence, Cheryl, at Yasi sa tabi niya. Si Josephine ang unang dumating nang matanggap din niya ang tawag, naghihintay na magising siya. Haha, sa tabi mo ako, syempre, bubuhayin ka. Ngumiti si Terence. Sabi ko naman sayo, hindi kita hahayaang mamatay. Ngunit pakiramdam niya ay nagsisinungaling siya sa kanyang sarili, wala siyang pagpipilian, ang tanging magagawa niya ay aliwin siya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang positibong emosyon ay isang direktang pag-aalala. Akala ko hindi na ako makakaligtas sa pagkakataong ito. Mukhang medyo open-minded si Trixie. Ibinalik ko muli ang aking buhay, salamat Terence honey. Salamat. Tungkulin kong iligtas ka. Ngumiti si Terence. Sige, gabi na, magpahinga na ang lahat. Josephine, baka dito ka matutulog ngayong gabi. May guest room sa itaas. Si Terence ay talagang mahina ngayon. Nagamit niya ang kalahati ng dugo ng kanyang katawan, bahagya siyang nakahawak, at talagang gustong pumunta sa Jade Space. Okay. Nakita ni Josephine kung gaano pagod si Terence, tumango siya. Ito ay isang Biyernes, at walang pasok, kinabukasan ay ang konsyerto ni Zyrene, pati na rin. Ang pagpapaalam kay Josephine dito ay isang magandang plano, ngunit ano ang naisip ni Cheryl? Sabay tayong matutulog nun. Ang lawak talaga ng kama ko.
Josephine, sa iisang kama na tayo natulog dati, kaya wala kang dapat ikahiya, di ba? Sabi ni Cheryl. Siyempre. Umiling si Josephine. Close na talaga ang apat at this point hindi na siya nahihiya. At siya ay nakakaramdam ng pagod, masyadong ang mabilis na makapagpahinga ngayon ay isang magandang opsyon. Iniwan sila ni Terence at pumasok sa kanyang silid, itinuro ang Art of Dragon Mastery at pumasok sa kanyang panaginip. Mukhang maayos na si Trixie ngayon, umupo siya, at habang mukhang masigla, mukhang hindi maganda ang kanyang kalooban. Anong problema, Trixie? Mukhang hindi ka masaya. Curious na tanong ni Josephine habang nakatingin kay Trixie. Well. Huminga ng malalim si Trixie. Josephine sis, naiintindihan ko ang katawan ko, alam ko. Ni hindi ko akalain na makakaligtas ako sa pag-ataking ito, pero hinaila ulit ako ni Terence pabalik. Hindi na magiging ganoon ka-simple ang susunod. I wonder kung hanggang kailan ako makakasama sa inyo. Itigil mo na ang pagsasabi ng mga bagay na iyon, hindi ba sinabi ni Terence na mayroon siyang paraan para pagalingin ka? Itigil ang pag-iisip ng labis. Pinipigilan ni Josephine ang kanyang kalmado, ngunit ang kanyang puso ay kumirot sa sakit. Nakita niya ng malinaw kung ano ang kailangan para pagalingin siya ni Terence ngayon. Sila ay nasa sala, pagkatapos ng lahat, at mabilis na pinutol ni Terence ang kanyang pulso doon para pakainin siya ng kanyang dugo. Parehong malinaw na nakita ni Josephine, ng miss, at yasi kung gaano karaming dugo ang kinuha nito, pati na rin ang pagsimangot sa mukha ni Terence. Hindi gaanong nagsalita si Terence, ngunit isang tulala lang ang hindi makakaalam kung gaano kabigat ang nararamdaman ng kanyang puso. Hindi na magiging madali ang susunod na pagkakataon, sino ang nakakaalam kung madyay gising si Trixie kahit naubos na niya ang lahat ng dugo niya. Oo, hindi ba tayo nagkasundo na tayo ay magsasama at magkolehiyo? Tinanggap na ni Cheryl si Trixie, maaaring nakakaawa sa simula, nauwi sa pagkakaibigan, ngunit ngayon na sila ay nanirahan ng magkasama, sila ay tunay na matalik na magkaibigan. Ang relasyon niya kay Trixie ay hindi masyadong naiiba sa relasyon ni Trixie kay Josephine. Sa puntong ito, tiyak na ayaw niyang mamatay si Trixie, ngunit wala siyang magagawa. Oo, kami ang troublemaker duo, kailangan pa naming sakupin ang mundo. Dagdag ni Yasi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.